Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, tips para sa medical examination at bound to Hong Kong. So guys, may mga tips and tricks tayo, hindi naman pero para makapasa tayo sa ating medical papuntang Hong Kong. Kasi kapag may isa ka dyang bagsak, pauulitin ka uli, lalo na kapag about sa kidney, yung problema sa'yo or yung sa baga ba. Kasi pwede kang ma-fail doon. So ano yung mga kailangan mong gawin? Unang-una, nung nandun ako sa medical, guys, bago ka pala, gabi pa lang, medical mo kinabukasan, inom ka na ng inom ng tubig sa gabi, bahala ihi ka ng ihi. So pag alis mo ng bahay, umihi ka uli or uminom ka uli ng madaming tubig. Ayan, so dapat ihi ka lang ng ihi para malabnaw na yung ihi mo. Kasi yung kapatid ko, hindi siya mahilig sa tubig. So, nung nasa medical siya, hindi niya rin, pinabayaan niya ba? Akala niya okay lang yung magiging result niya. Tapos, siya ng mayroon siyang UTI. So, naggamot pa muna siya. May pinamintain sa kanya sa loob ng 2 weeks. Tsaka siya pinabalik uli para matest kung okay na siya or okay na yung niya. So, madami pa siyang hinanas-hanas bago siya nakaalis. So, nakagastos pa siya ng mga nasa 2,000 sa gamot bago siya na-clear sa kanyang medical. Kaya, kailangan, bago pa lang yung medical nyo, sa gabi pa lang, paghandaan nyo na yung pag-inom ng tubig na kailangan kinabukasan is malabnaw na yung ihi nyo. So, hindi ko lang alam. Ako kasi, malabnaw talaga siya. Mahilig akong uminom ng tubig siguro sa isang araw. 4 na litro. Kahit nandito na ako sa Hong Kong, ganun pa din ako. Kasi nakakaubos ako ng yung takore namin na 3 liter. Naubos ko yun. Tas dadagdag pa uli ako. Sa gabi, bago ako matulog, makailang ihi pa ako niyan. So, yun. Isa yan sa tips. Kailangan gabi pa lang, umihi ka na ng umihi. And then, kailangan, nakita ko doon sa medical na umiinom sila ng milk, yung sterilized milk. Hindi ko lang alam kung para saan, pero umiinom yung mga nagme-medical. Ako lang yung hindi. Kasi kampante ako na okay yung ganyan ko. Ayan, so milk, uminom sila. And the next is, kailangan yung ngipin nyo bago kayo pumunta sa medical, siguraduhin nyo muna na napaayos nyo na yan siya sa labas. So, yung pasta, anuhin nyo, yung mga sira na ipabunot nyo na, yung mga kaya pang pastahan, papastahan nyo na sa labas. Kasi doon sa loob, yung singil nila is 500 dati, yung isang ngipin sa pasta. Hindi ko lang alam kung ganun pa din ngayon, pero yung isang area lang yun ng ngipin. Pero guys, hindi quality yung ginagawa nila. As in, doon nasira yung ngipin ko na ngayon wala na akong ngipin na isa. So, may pasta yun siya, kaso nabasag siya nung kumain ako ng lechon kawali. So, hindi ko siya pinapastahan. Tapos pagdating doon, sinabi sa akin, ito sira to. Tapos sabi niya, pastahan mo na to ngayon kasi para ma-clear na yung paper mo. Para hindi ka nababalik dito para sa ngipin mo. Sabi ganun sa akin. So, sabi ko magkano? 500 daw. So, para sa akin, sige, okay na yan para ma-clear yung yung medical ko. Aba, pinastahan nga, binutas. Wala masyadong butas yung ngipin ko. Binutasan niyang maigi. Nilagyan niya nung parang mais. Hindi niya man lang ininit. Pag uwi ko ng bahay, natanggal na yung pinasak niya doon. So, nung time na yun, hindi ko minain. Kasi maliit lang kasi talaga yung sira ng ngipin ko. Hindi ko minain. Tumuloy pa ako dito sa Hong Kong. Umabot pa ako ng 2 years na yung ngipin ko may butas na. So, yun yung pagkakamali ko. Kinain na pala ng kinain ng cavity doon sa loob. Hanggang sa, nasira na siya. Hanggang sa, nung pinapastahan ko na sa Pinas, nag-react na siya, sumakit na siya, at hindi na talaga makaya, kaya tinanggal na siya kasi nasira na pati yung nerve sa loob. Kaya kayo, huwag kayong magpapasta sa loob ng medical kasi bara-bara yung gawa nila dyan na pasta. Sisirain lang nila yung ngipin nyo. Sa labas kayo para pagpasok nyo sa loob, clear na yung ngipin nyo. Okay? Next, sa eyes naman, kung meron kayong grado, dalhin nyo na yung salamin nyo kasi doon talaga
papatungan nila ng makapal na parang lens yung test ng grado mo. Kaya doon talaga, kailangan mo talaga magpagrado kasi malabo, ganyan. So, kapag wala naman, sabihin nyo lang na wala kang pera pang paggawa ng salamin ngayon. Kasi parang 800 ata yung salamin doon pampagawa. So, sa akin, hindi ko na talaga mabasa yung pinapabasa sa akin. Makapal yung nilagay nila. Hindi ko na talaga mabasa yung letter H ata, yung basa ko dyan is letter B. Ayan, so sabi niya, may grado ba yung mata mo? Sabi nga ganun. Sabi ko, opo. So, may salamin ka? Sabi niya ganun. Sabi ko, opo. Nasan yung salamin mo? Naiwan ko sa bahay kasi hindi ko talaga alam na merong pala ngayon, medical. Biglaan lang tong pa-medical ko. Tapos, nung hindi ako pumayag na bumili ng salamin, sabi ko, dalhin ko na lang po bukas yung salamin. Bukas nyo na lang i-clear yung paper ko. Tapos, nung palabas na ako, nagsalita siya ng, kunwari, parang ganun sabi niya, alam na nga magme-medical, hindi dinala yung salamin. Gumanon siya kasi nga, hindi niya ako na utakan, na bilhan ko siya ng salamin kasi hindi ako pumayag. Sabi ko kasi, meron akong salamin, nakalimutan ko na yung tawag, yung may para sa anti-radiation, and then, basta ang ganda nung kulay ng salamin ko, sobrang niya, kaya hindi ko pinanghihinayangan. Nandito nga dala ko eh. So, hindi ko talaga tinanggap yung sa salamin niya. So, naman yun, hinayaan ko na kahit walang pirma. Kasi sayang yung salamin ko, 2,000 yung bili ko dun eh, sa Ideal Vision. Tapos, gagawan mo ko ng 800 na meron na ako niyan dati nung nagpa-medical din ako doon sa kabila. Tapos, binenta ko kasi ayoko ng style nila ng salamin. So, kung may sira na yung mata nyo, sa labas na kayo magpagawa. Ang tips ko sa inyo para makamura kayo, pumunta kayo sa eye-to-eye na shop, ayan, sa mall, mga Maynila lang yan banda ha, wala yan sa ibang sa Maynila, Mega Mall, MOA, ganyan. So, SM North, ganyan. So, punta kayo doon, bumili kayo ng frame, dalhin nyo siya sa Ideal Vision, tas bumili ka doon ng pinakamura nila na lens. So, meron silang 400, yung normal lang yung nagrado, yung walang arte, walang pang anti-radiation, walang pang sa akin kasi meron, nagda-dark siya kapag sa labas, so, kaya medyo mahal. Ayan. So, at least makamura kayo kung may sira na yung mata nyo and pupunta kayo sa medical. Kasi, hindi kayo papalayasin doon hanggat hindi talaga nagbibili ng salamin. So, sa akin, talagang nilaban ko yung sa mata ko. Next is, sa dugo. Ayun nga, kukuha na nila kayo dito ng dugo. So, hindi ko lang alam kung ano yung tips dyan para maano yung dugo mo. So, takot ako sa injection, kaya ang ginagawa ko habang tinutusukan ako, hindi ako tumitingin, tapos kinakausap ako ng doktor, bahala ka dyan, tusukin mo dyan, basta wag mo lang akong patinginin. Ayan, and then next is yung physical examination, yun yung pahubarin ka lahat. Naranasan ko nang mapatuwad ng 2 beses sa tanang buhay ko. So may regla pa naman ako nung time na yun. Bago pala yun, sabi doon, kuha daw ng dugo, ganyan, ay ng ihi. Sabi ko doon sa ma'am, may regla po ako. So ano yung technique? Pwede kang mag-medical kahit may regla ka. Ang ipapagawa sa'yo, sa unang ihi mo, wag mong sasahurin yon sa kalagitnaan na. Totoo, kapag kalagitnaan ka kumuha, kahit may regla ka, kapag kalagitnaan ka na kumuha ng ihi, na siya, clear na siya. Meron akong nakasabay na sobrang pulang-pula yung pinasa niya na ihi doon sa sa medical. Hindi niya sinunod yung sabi ng doktor na sa kalagitnaan na siya kumuha. Pero ako noon, may regla ako, pero matino yung ihi ko. Ayan, so nung nandun na ako sa physical examination, nakapanty na lang ako. Tapos sabi ko, ma'am, may regla po ako ngayon. Sabi niya, okay lang yan. Tapos yun, hinimas niya yung dede ko. Ayan, tapos nakita niya na may hiwa na nga ako dito. And yung isa kong dede is meron pang cyst, maliit pa siya. Ako, nakakapa ko, alam ko, pero yung mga doktor, hindi nila alam kasi wala naman silang idea na may cyst ako dyan. Ang sabi ko lang sa kanya, ma'am, meron akong opera dito kasi nakuhanan ako ng bukol dati. Ayan, fibroadenoma. Sabi niya, okay, tas nilamas niya, pati yung dito, yung tiyan ko, ginanon-ganon niya dyan, hinalukay niya. Tapos, nung wala siyang nakita, so pinatayo niya ako, tapos pinatuwad niya ako, ayan, tapos yung puwitan mo talagang iganon mo yan siya para makita nila kung may almoranas ka. So guys, maraming nagtatanong kung makakapunta ba daw dito sa Hong Kong yung may almoranas. Yan talaga yung hindi ko alam guys. Wala akong idea kung kayang pumasa sa medical kapag may almoranas. So, bakit ba kasi nagkaka-almoranas? Mahilig sa
maanghang. Kapag alam yung ano na, iba na yung anghang, wag nyo nang anuhin. Wag nyo nang, ano, alam mo yun, wag nyo nang i-push na sobrang anghang talaga yung kainin nyo. Kasi alam nyo na nga na magkakaalmoranas kayo, sige pa din ng sige ng kain ng maanghang. So, wala akong idea. I-search ko kapag nalaman ko kung pwede siya na makapasa sa medical kahit may almoranas, sasabihin ko sa inyo. So, pagkatapos nun, pumunta ako sa x-ray. Doon naman sa x-ray, yung technique doon guys, kasi pinapahang ka doon sa parang ganun, tapos hingang malalim daw. Ang gawin nyo lang, kalma lang, ano lang, wag yung, kasi yung kaibigan ko, ginanon talagang maigi, ay, nakita yung mga kung ano-anong scratch doon, tapos hindi na siya nakatuloy ng abroad. So, ang gawin nyo, hingang malalim, ganun lang kayo. Itangat nyo lang. Halimbawa, hingang malalim, dapat ganon. Kanyo, ano lang. Pero iangat nyo to. Konti lang yung hinga ko nung time na yun. Hindi yun malakas. Ano lang. Ito lang yung inaangat ko. Para kunwari, maganon talaga. So, hingang malalim. Yan. Para iangat nyo lang to. Para hindi nakikita yung kung anong kaloob-looban doon. Isang technique yun guys. Kasi yung isang kong kaibigan may asthma. So, ang technique niya is ganon. Sabi niya sa akin, ang gawin mo, wag kang huminga ng sobrang kasi may asthma ako nung medical, pero pumasa ako, hindi ako na nakitaan. Kasi nung time na yun, hindi pa ako nakapag-medical, siya kasi nakapag-medical na, kaya sinabi niya sa akin yung tip. So, wag huminga ng malalim, iangat lang tong balikat para kunwari huminga kang malalim. So, yun, nakapasa siya kahit may asthma siya, napunta siya dito ng Hong Kong. So, next is yung sa mental examination ba yun? Yung halimbawa, magkasama kayo ganto-ganto, basta yung ibibigyan kanila ng sitwasyon na kapag mali yung answer mo dyan, kapag mali yung nalagay mo na answer, parang ang ano sa'yo is hindi ka stable mentally. May iba pa dyan na okay ba na tumalo ng building? Parang may mga ganung tanong. Kung umuo ka dyan, ay talagang may baliw-baliw ka talaga. Kaya kailangan pag nag-ano kayo dun sa mental examination, tingnan yung maigi dyan. Kasi may kasamahan ako na Bisaya, tapos ano siya, hindi niya masyadong inano ba, sabi niya, okay lang yan, kay hayaan mo yan, ganyan-ganon, ang hirap niyan, ginagawa nila, dami, iksam-iksam pa, sabi niya ganon, ay hindi niya alam pala na chine-check pala yan isa-isa. So, doon nalaman, sabi sa kanya, eto, nung nalaman na, di, lahat pumasa. Tas siya yung pinaiwan. Sabi sa'yo, ikaw, may another ka pa na screening, sabing ganun sa kanya. Bumalik ka dito, ganyan-ganyan, kasi aaralin ka namin, sabing ganun. Kapag doon talaga, pag pangalawa na, tapos ganun pa din yung nangyari sa'yo, ano ka pa din, ibig sabihin, hindi ka pwedeng lumabas ng bansa kasi yung utak mo or yung mental mo hindi stable. Baka mamaya, itulak mo yung alaga mo sa building, ganyan, patayin mo yan, pasok mo sa machine. So, baka maburyong ka ba? Meron kasi akong nakita na isang katulong na pinagalitan siya ng amo niya. Nagwala siya. Sa video yun. Binidyohan niya pa yung sarili niya. Nagwala siya doon sa loob ng CR. Pinanghahampas niya yung mga gamit doon. Pinangsisira niya. Tapos sumisigaw siya. Gumagano. Tapos pinanghahampas-hampas niya. So, inuwi siya ng amo. Yung amo niya doon sa Middle East, pinauwi na lang siya kay baka may masaktan siya sa mga amo niya. So, ayun, kailangan yung health nyo mentally is stable. Kaya, wag nyong ini-small yung yung pa-mental exam nila. Kasi, yan, malaking bagay yan para makapasa ka. So, ano pa ba yung iba? Dugo, ganun pa, x-ray ko. Nung unang x-ray ko naman guys, sinira lang yun ng lalaki kasi may gusto sa akin yung gago talaga yun. First time ko na nagtiwala, sobrang bata ko pa noon. Alam mo yung edad ko noon, pa lang, 24. Ayan, 24 nung nag-apply ako. Yun naman, pa Hong Kong din. Tapos doon sa pinuntahan namin na medical, siya, diyan yun malapit sa may Fisher Mall na na medical. Yung pinakamahigpit dyan, hindi ko na alam, shout out sa'yo kung nandyan ka pa, ikaw yung humahawak dyan sa x-ray. Kasama nila dyan sa pinagme-medical yung mga seaman. Ayan, so yung mga HRM na nagtatrabaho sa barko, ganyan. So, nung time na yun, ako lang ata yung katulong, tapos yung ina-apply ko. Tapos, nagpunta ako dun sa x-ray, pinahubad ako, ganyan-ganyan. Tapos, parang natipuhan niya ako. Alam niyo ginawa niya? Inano niya ako, binagsak niya ako sa
sa medical ko, sa x-ray ko, tas pinabalik niya ako. Sakto, pinabalik din ako doon sa taas kasi nga, may nakita ngang bukol sa didi ko nung una. 24 pa lang ako noon. So, bumalik ako. Tapos sabi niya, bakit ka bumalik? Ito lang ba yung ano mo? Sabi ko, meron pa po sa taas kasi may nakitang bukol sa didi ko. Sabi niya, o sige, balik ka doon sa sa x-ray. Pagkatapos, sabi niya, may tiwala ka ba sa akin? Pwede ko bang makita yung dede mo, hipuin ko lang. Tanga-tanga ko din nung time na yun. Ang bata ko pa talaga, pinahipo ko sa kanya. Tarantado talaga. Tapos, sabi niya, sige, may kilala ako na doktor, baka matulungan ka nun, bigay mo sa akin yung number mo. Nagtiwala din ako. Alam mo, nung nasa mall na ako nagtatrabaho, sabi niya, saan ka nagtatrabaho? Sabi ko, sa SM Manila po. Sabi niya, sige. Tapos, minessage niya ako. Sabi niya, hi Jen, si ano to, pwede ka ba mamaya, kita tayo, ganyan, may pag-usapan lang tayo. So parang naano na ako, wala na to sa trabaho, kung sinabi niya sa akin na para yun sa doktor, baka. So hindi ko siya minute, kasi natatakot ako sa kanya, may edad na siya, siguro mga, ako 24 pa lang nung time na yun, siya siguro mga 35 na, so babaero yung mukha niya, talagang yun yung pinagsisihan ko. As in, ano pa ako nun, walang kamuhang-muhang sa bundo ba? Bata pa talaga, sa utak ko bata pa talaga ako. Tapos pinakita ko sa kanya yung didi ko. Sabi niya kasi, patingin nga ako, may tiwala ka ba sa akin? Titignan ko lang kung saan banda yung bukol. Gago ko talaga. Oh, ayan. Gago talaga yung utak ko. Putang ina talaga, maalala ko yun. Kaya kayo pagka ganyan, huwag kayong be mindful kayo kasi yung iba na nagme-medical, abusado. Yung sa x-ray kasi di ba pinapahubad yung doon, yung bra, robe lang yung mo. Tapos ayun, tinignan niya talaga. Kaya yun yung ma-share ko. Basta yung medical na yun, malapit yun, harap yun ng Fisher Mall. Hindi ko na maalala. Pero yan yung pinakamahigpit na medical. Pero may manyak sila na nandun, nakahawak sa x-ray na na station. So, ano pa ba? Nung time kasi na yun yung mga medical, kailangan pag-aralan nyo. Basta, kain lang kayo ng ng healthy na pagkain katulad ng mga gulay para kasi yung iba may tae pa sila na kinukuha. So, yun nga, kailangan yung anuhin yung medical nyo kasi mapunta kayo sa mahigpit na medical. Diyan talaga kayo babagsak, konting mali nyo lang dyan. Yung sa akin sa Light and Hope, yung binigay nila sa akin na medical, masyadong cheap ba. Ang bilis ko lang natapos yung medical ko nung time na yun. Parang siguro 2 hours lang tapos na ako sa medical ko. Samantalang yung doon sa isa kong medical nung una, tas ang mahal ng binayaran ko, umabot siya ng ng isang araw mahigit bago ko natapos yung medical ko. Kaya yun lang guys, share ko lang sa inyo para may idea kayo. Thank you for watching and I love you all. Bye-bye.